Umabot na ng 200 milyong motorsiklo ang naibenta noong 2008. At makalipas ang 10 taon, noong 2018, isang di kapanipaniwalang world record na mahigit 20 milyong motorsiklo ang nabenta sa loob lamang ng isang taon. At noong 2019, naabot ang layuning makabenta ng 400 milyong motorsiklo simula na makonsepto ang Dream Series noong 1949. Ilan lamang ito sa mga nakakamangha nilang achievement. Sinasabing sa likod ng isang matagumpay na motor company ay isang henyo. Ngayong episode mga Dre, tunghayan natin ang kwento ng isang malikhaing individual sa likod ng tanyag at iconic brand na Honda. Tinaguri ang the Japanese Henry Ford, siya ay si Shuichiro Honda. Welcome mga Dre at maligayang panonood sa Dre Compadre TV. Si Shuichiro Honda ay ipinanganak noong November 17, taong 1906 sa bayan ng Komyo, Hiwata District sa Shizuoka, Japan. Iginugol niya ang kanyang pagkabata sa pagtulong sa negosyo ng kanyang amang isang panday na nag-aayos ng mga sirang bisikleta, si Gei Honda. Habang ang kanyang ina na si Mika Honda ay tagapaghagi naman. Mahirap ang naging buhay nila. Nagbabayad sila lamang ang kanyang ama ng mga sirang bisikleta, aayusin at ibibenta ulit kapalit ang maliit na tubo. Bagamat maituturing na isang henyo sa mga makina si Shuichiro, siya ay walang interes sa tradisyonal na edukasyon. Nakapagsabi nga siyang, "Pag may pinagkakakitaan ka na, may garantiya na makakabili ka ng ticket sa sinihan. Ang diploma ay hindi nagbibigay ng garantiya na makakapaghanap buhay ka." Patunay nito na noong bata pa si Shuichiro, ang kanyang paaralan ay nagpamahagi ng mga grading card. Kinakailangan nila itong ibalik sa kanilang guro na nakaselyo gamit ang opisyal na stamp ng kanilang pamilya upang matiyak na nakita ito ng isang magulang. Dahil nga sa malimit na pag-absent sa klase, gamit ang goma ng lumang pedal ng bisikleta, naisipan niyang gumawa ng sariling stamp at pekein ang selyo ng kanilang pamilya. Marami sa mga kaklase niya ang nakaalam at napagawa rin. Nalaman din naman kalaunan ng ginagawang pandarayang ito ng mga bata ng isa sa mga magulang ang nakadiscover ng stamp. Bagamat tinawanan lamang si Shuichiro ng kanyang guro, nagpapamalas ito ng kawalang gana niya pagdating sa edukasyon. Ang malaking nakakapukaw ng interes niya ay mga makina. Sabik na sabik siya noon sa unang kotse na nakita niya sa kanilang nayon. Hindi niya makalimutan ang amoy ng langis na ibinubuga nito. Nang minsan makita niya ito, napunan niyang may tumagas na langis sa ilalim ng sasakyan. Gamit ang kanyang mga kamay, nilimas niya ito sa lupa, pinamoy-amoy at ipinahid pa sa kanyang mga braso at maging sa mukha. Isang araw naman ay nabalitaan niya merong exhibit ng eroplano na gawa ng American pilot na si Art Smith Hamamatsu. Hiniram ni Shuichiro ang isa sa mga bisikleta ng kanyang ama upang makita at makahaplos ng malapitan ng isang tunay na eroplano. Binisikleta niya ang may kalayuan ding lugar ng Hamamatsu mula sa kanilang nayon. Nang nasa gate na siya, laking dismaya na lamang niya na nakulang pala ang dalang perang pambayad sa entrance fee. Hindi natinag ang batang Shuichiro at umakyat siya ng puno para masilayan ang eroplano. Lalo itong nagpaalab ng kanyang pagmamahal sa makinarya at matinding obsesyon sa pag-imbento. Noong 15 years old na siya, nakakita siya ng patalastas sa isang magazine ukol sa trabaho bilang apprentice sa isang mechanic shop. Humingi siya ng permiso sa kanyang ama na magtrabaho sa Tokyo na sa pilitan pa niyang napapayag.
Walang anumang formal na edukasyon, si Soichiro ay nagtungo sa Tokyo noong 1922. Natanggap naman si Soichiro sa trabaho, ngunit pagdating na roon, laking gulat niya na hindi pala mekaniko ang plano sa kanya ng may-ari, kundi isang babysitter ng anak nito. Nag-alangan siya, subalit nahihiya siya sa kanyang ama na malaman nito ang nangyari dulot ng kabuktutan ng sarili niyang desisyon. Kaya tiniis niya na lamang ito ng ilang buwan, hindi tumagal dahil sa kakulangan rin ng tao sa shop, napilitan ng may-ari na hatakin si Soichiro para tumulong. Dito nahasa ng gusto si Soichiro at makalipas ang 6 na taon, noong 1928, sa edad na 22, umuwi siya at nagtayo ng sariling shop. Noong 1936, itinayo niya ang Tokai Seki Factory at pumasok siya sa paggawa ng mga piston rings para sa mga makina. Naging supplier siya ng pamosong brand na Toyota. Nanireject nito ang mga gawa niyang piston rings dahil hindi pumasa sa quality control. Hindi pinanghinaan ng loob si Soichiro at bagkus ay nagsaliksik kung ano ang tamang paraan sa paggawa ng piston ring. Naiwasto niya rin naman ang mga unang kamalian at naisaayos ang kanyang produkto. At sa pagkakataong ito, nakapasa ito sa matinding quality check ng Toyota at nakabalik siya bilang supplier. Naging matagumpay ang kanyang negosyo na umabot pa nga sa 2 ang kanyang planta, na ang isa ay pinangalanan niya namang Iwata Plant. Noong 1944, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at sa kasamaang palad, nadamay ang Tokai Seki Factory sa pambobomba ng mga Amerikano. At noong 1945 naman, pinaguho ng matinding lindol ang pangalawa niyang planta na Iwata Plant. Kaya napagdesisyonan niya pagkatapos ng gyera na ipagbili na lamang ang mga labi ng kanyang kumpanya sa Toyota sa halagang 450,000 yen. At ginamit ang nalikom upang itayo naman ang Honda Technical Research Institute noong Oktubre 1946 sa Hamamatsu, Shizuoka Prefecture. Kilala na ito ngayon sa tawag na Honda Motors Company Limited. Una siyang nakagawa ng bisikletang dimotor gamit ang makina ng Honda noong 1948 na tinawag niyang Type A model at ito ay naibenta sa lokal na merkado hanggang 1951. Taliwas ay naasahan ni Soichiro, hindi naging maayos ang pagtanggap nito ng publiko. Kaya inilunsad niya agad ang Type D model noong 1949 na maituturing na isang tunay na motorsiklo. Dinisenyo ito na nakapress ang bakal na frame at may 2-stroke 98cc na makina. Ito ang pinakaunang modelo sa Dream Series ng Honda. Ang Type A at Type D model ay kapwa gumawa ng kasaysayan at nailista ng Society of Automotive Engineers ng Japan bilang 2 sa 240 pinakamahalagang imbensyon sa Japanese automotive technology. Buong taong iyon, sa paghahanap niya ng gustong mamuhunan sa kumpanya, nakilala ni Soichiro ang isang taong magiging napaka-importante para marating ng Honda ang pedestal na tinatamasa nito ngayon. Ito ay si Takeo Fujisawa. Si Takeo ay nangangasiwa ng isang malaking tistisan ng kahoy. Mayroon din siyang sariling mga negosyo. Sa una nilang pagpupulong, nasabi ni Soichiro kay Takeo na ang sistema ng transportasyon ay maaaring magbago ng anyo. Kahit na magsosyo tayo, ako pa rin ang engineer at hindi ko gusto na makialam ka sa aking mga desisyon patungkol sa kung ano ang mga gagawin. Ngunit bilang kapalit, iiwan ko ang lahat ng may kinalaman sa pera sa iyong mga kamay. At sumagot naman si Takeo na kukunin ko ang buong responsibilidad pagdating sa pera at iiwan kita sa iyong trabaho. Interesado lamang akong gumawa ng pinakamainam na kondisyon para makapagtrabaho ka ng matiwasay. Ikaw ang presidente, kaya susundin ko ang iyong pamumuno. Pero
Ipangako mo sa akin na hindi ka magiging mapangahas pagdating sa pagpapasya. Bagamat salungat ang kanilang mga personalidad, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Sa ilalim nga ng pamumuno ni Takeo bilang responsable sa pampinansyal na aspeto, unti-unting lumawak ang kumpanya. At noong 1959, binuksan ng Honda Motorcycle ang kauna-unahang dealership sa Amerika. At bilang pangulo naman, nagawa ni Soichiro Honda na gawing isang multinational billion-dollar na kumpanya ang Honda Motor Company. Nagtala sila ng pinakamatataas na sales ng mga motorsiklo sa buong mundo. Ang pagkadulubhasa sa larangan ng engineering at marketing ng Honda ay nagresulta para maungusan nila sa merkado ang mga karibal na kumpanyang Triumph at Harley-Davidson sa kanilang sariling bansang Estados Unidos. Hindi naging madali ang daan para makamit ito ng Honda noong dekada 50. Nakilala kasi ang motorsiklo sa Amerika na may bad boy image. Dahil na rin sa ipinamalas ng mga yumaong Hollywood actor kagaya nila James Dean at Marlon Brando. Puspusan ang naging marketing campaign ng Honda at nakagawa sila ng hindi makakalimutang tagline na "You meet the nicest people on a Honda." Ito ang naging tema nila para mag-iba ang pananaw sa motorsiklo. Tumatak ito sa isipan ng mga tao. Unti-unti nag-iba ang persepto ng masa. Ito ang nagbigay ng malaking oportunidad sa Honda para tangkilikin ang kanilang produkto hindi lamang sa Estados Unidos kundi maging sa ibang parte ng mundo. Isa sa mga nagpasikat sa Honda ay ang Dream Series nitong Super Cub. Ito ay 4-stroke, single-cylinder at may range na 49 to 124cc. Simula noong 1958, ito ay gumawa na ng kasaysayan bilang pinakamaraming unit na nagawa. Bumibilang na ito ngayon na mahigit 100 milyon. Ang kanilang tagumpay ang nagbigay daan para pasukin naman nila ang mundo ng 4 wheels. At ito ay karapat-dapat na talakayin natin sa mga susunod na episode, mga Dre. Sa ngayon, hindi lamang kilala ang Honda na gumagawa ng mga motorsiklo. Gumagawa rin sila ng mga makinang pambangka, lawn mowers, grass cutters at generators ay ilan lamang sa mga produkto nila. Meron pa nga silang sariling gawang private jet na ibinebenta sa halagang $5 million. Eto, kilala nyo? Siya lang naman ang pinakatanyag na robot na si Asimo, ang flagship robot ng Honda Motors Company. Noong April 1973, nag-retire ang kanyang matalik na kaibigan na si Fujisawa. Binalita ito kay Soichiro ng isa sa mga direktor ng kumpanya na si Nishikawa. Nang malaman, nasambit niya na, "Hindi ako maaaring maging pangulo nang walang Takeo Fujisawa. Kung ang Executive Vice President ay hihinto na, wala na akong dahilan para magpatuloy pa." Magkasabay nga ang pagbitiw ng magkaibigan at magkasabay rin silang nagbigay ng farewell speech noong 25th anniversary ng Honda sa Suzuka Circuit sa Japan. At sa kanilang talumpati, nabanggit ni Soichiro na, "Nang unang nagkita kami, wala akong alam patungkol sa pera. Ang pagbibenta ay halos parang ipinamibigay ko na lamang. Si Fujisawa ay nagtrabaho sa amin at inako ang mga responsibilidad sa pananalapi ng walang partikular na inaasahang kapalit." Ani Takeo naman, "Kung pipili ako ng 1,000 kaibigan, masasabi ko na si Soichiro Honda ang nasa tuktok ng listahan. Ngunit hindi ko na maisip ang kung sino ang susunod para pumangalawa pa sa listahan." Sa pagre-retiro, inilaan ni Soichiro ang kanyang sarili para sa gawaing konektado sa Honda Foundation na pinasimulan nila ng kanyang kapatid na si Benjiro noong 1974. Binisita rin niya ang lahat ng kanyang factory, dealership, maging ang ilang repair shop. Ginawaran din siya ng honorary doctorate ng Michigan Technological University. Noong 1983,
kapwa nahirang ulit na direktor at kataas-taasang tagapayo o supreme advisor ang magkaibigan. Ang pagkahirang ni Soichiro bilang Supremo ay nailathala ng People's Magazine noong 1980 sa listahan ng 25 mga pinakanakakaintrigang tao ng taon. At dito nga ay nabansagan siyang the Japanese Henry Ford. Si Takeo Fujisawa ay pumanaw noong December 30, 1988 sa edad na 78 dahil sa sakit sa puso. Dinamdam ito ni Soichiro. Sinariwan niya ang unang pagkakakilala niya sa iwaong kaibigan. Ani niya, "Ay sarili akong mga kapatid. Ngunit sa edad na iyon nang nagtagpo kami at nakilala siya ng lubusan, napagtanto kong ang mga estranghero pala ay maaaring maging mas mahalaga pa kaysa sa sariling mga kapatid." Makalipas ang 2 taon, si Soichiro ay naluklok bilang kauna-unahang Hapon sa Automotive Hall of Fame sa Amerika, na kinabibilangan ng yumaong Henry Ford na nagpundar ng Ford Motor Company at nagpasikat sa modernong assembly line. Pagkatanggap ni Soichiro sa medalya, dumiretso siya sa pinaglibingan ng matalik niyang kaibigan sa Roppongi, Japan. Inilagay niya ito sa puntod ni Takeo at sinabing, "Takeo, hindi ko napanalunan na mag-isa ang medalyang ito. Ibinigay ito sa ating dalawa." Noong 5 ng Agosto, taong 1991, sa edad na 84, pumanaw na rin si Soichiro Honda dahil sa liver cancer. Buong mundo ang nalungkot, lalo na ang motor world. Inialay pa nga ng sikat na F1 driver na si Ayrton Senna ang pagkapanalo niya sa F1 Hungarian Grand Prix kay Soichiro. Ele tem 2 curvas, esta aí depois uma subida. Este deponato seu ganhar, eu vou de bola. Ayrton Senna do Brasil! Nawala man ng mga founder ng Honda, ang kanilang pamana para sa atin ay nabubuhay pa. Nag-iwan sila ng mga makinarya na masasabing hindi lamang nakapagpagaan ng trabaho, naiangat rin ang antas ng pamumuhay. Naiisip niyo ba kung hindi binili ng Toyota ang labi ng kumpanya ni Soichiro noong 1946? May Honda kaya? Comment kayo mga Dre. Si Soichiro Honda ay nagpamalas ng matinding pagpursige sa kabila ng kaliwat kanang pagsubok. Naging kampyon hindi lamang sa mundo ng 2 wheels, maging sa 4 wheels din. At pinakilala bilang hari ng motorsiklo. Pinamalas niya sa kanyang mga empleyado sa industriya ng mga sasakyan at sa buong daigdig ang kahulugan ng motto nila, "The Power of Dreams."